Hello mga people. So, yung iba na mo problema, ano daw ang i-upload sa araw na ito. Tapos sa Pinas lang naman sila. Advice ko lang no or tips para mabigyan kayo ng reels araw-araw. So, ang reels kasi is 15 seconds to 90 seconds. So, mas maswerte yung mga nanay nasa bahay. O busy kayo sa mga gawain, alam ko. Gising ng maaga, magluluto, magpapaligo ng mga bata, maghatid sa school, maglalaba, may mga hayop pang alagang-alagaan. Napakaswerte nyo ngayon sa panahon na to na ang Facebook ay nagbibigay ng malaking tsansa upang magkakita kayo ng pera sa Reels or Facebook. Kaysa gagamitin sa mga marites, yung palang pagigising nyo, ilalapag nyo na yung cellphone nyo. Magbi-video kayo, magawa kayong schedule ng ganitong araw, nagluluto na kayo, gumigising, nagdadasal, magluluto, mag-prepare. So yun pa lang sa lulutuin nyo, kahit simple lang na ulam, hotdog, itlog, lalagyan nyo na video, reels na yon. Pag-prepare ng baon sa inyong mga anak, ilang seconds lang yun, reels na yun. Pagbibihis na inyong mga anak, pag-prepare ng mga damit, pagpaplansya ng kanilang mga uniform. So, sa pagpaplansya ng uniform, there are tips kung paano alin ang unang ipaplansya. No? Meron yan una yung kwelyo, manggas, before ang body. So, ang daming makukuha yung mga video sa gawaing bahay. No, pagdating naman sa bahay, maglilinis, maglalaba. So sa paglalaba, may step by step din yan na gawain. Hiwalay ang decolor sa white. Kung washer ang ginagamit nyo, so ito ang step kung paano lalagyan ng tubig, lagyan ng sabon. Ito ang minutes, kung ilang minutes, ilang ikot ng washing. Ang dami yung reels na magagawa. So yun lang ang tips ko sa mga nanay na nasa bahay. Kung alam ko lang, kung pinapasok ko lang to ng maaga, siguro hindi na ako nag-abroad. Kasi, ang laki ng tsansa ninyong kumikita sa FB or Reels. Maya-maya pwede kayo mag-upload ng kung anong gusto nyo. Walang pakialam yung mga tao kung ang inyong damit ay pabalik-balik na suot sa inyong video. Dahil ang ina-after natin dyan is yung madagdagan yung kita sa ating pang araw-araw na gastusin. 'Di ba? Ang dami kung mamalingki kayo pwede. Unlike kami mga OFW na may mga boss. Pero okay lang sa mga boss na open, nakakaintindi. Like me. Sinasabi ko na pag tutor na ako, sinasabi I want to have video, not to show only the face of your kids. Why? Because I want to earn money from Facebook. So really, you can earn money from Facebook. Of course, what I'm doing here is I have to make a video so that I can upload in my account in Facebook. Really, it's good for you, di ba? So may mga OFW din na kagaya ng mga nagtatrabaho sa lahat talaga ng gawain nila nasa bahay. So, pwede naman yun, pero may mga amo na pinagbabawal yung ganun, na makikita yung mga gamit nila sa bahay. May mga ganun kasi iba-iba ang tao. Lalo na't nasa Middle East ka, iba-iba yung na mga Muslim. No? Maswerte yung mga OFW na kapag Reels, na kapag Facebook. May mga OFW nga, pag pumupunta ka sa mall, hindi nga yan namamansin ng kapwa Pinay. You know what? May mga amo nila na hindi ka pwedeng makipaghalubilo sa mga Pinay. So it's sad, no? Pero pag ganyan na naman, tips ko sa mga ganyan mga Pinay, alisan nyo na. Bakit ganyan? We are a human. Nakakatuwa pag nakakita ka ng mga Pinay o Filipino na nakakapagsalamuha ka sa ibang mall, mga ganun. So, no? Pag pumunta ng ganun, bawal, no? So, it's a big chance sa mga nanay na sa bahay. So, every time na may gagawin kayo, you have to recorded ang lahat ng gawa nyo. Pwede, no? Pwede.
or may kapitbahay kayo ding nanay din, pwede kayong mag-collab kayong dalawa kung anong pinagagawa yung dalawa. Like me, pag nasa Pinas ako, nag-tutor din ako. Then, nagtitinda ng mga banana cue, turon, ganun. But hindi ko to nagagawa before kasi hindi ko talaga updated sa Facebook before na pwedeng mag-earn ng, I think it's a fake. No, I know now, I know na it's really na makaka-earn ka ng pera. At the same time, super busy ako sa Pinas. Tutor ko sa Pinas, nagraram, grabe, hour by hour meron ako. Nasumsuko na ako kasi yung iba, nagbabayad ng tama, yung iba uutangin. So, yun lang ang kita ko sa Pinas. Kasi nag-resign na ako sa school. Yung iba naman is, parang nahulog na lang sa libre. Parang okay lang, pero, uy, okay lang sa mga bata na madali turuan. No, no. May mga bata na gagawa ka pa ng motivation bago mag-start. No, grabe ang hirap. So, I leave Philippines just for a while. Pero pag bumabalik ako sa Pinas ulit, nagpo-post ako na tumatanggap na ulit ako ng tutorial. Maraming magpapatute. Tsaka mura. Magkano lang ang per hour ka sa Philippines tutor? 50 pesos, 100 pesos, depende. So, dito, ang oras ko lang is 600, 1,000, like that, depende. Tapos, may mga gift pa yan na ibibigay. So, hawak ko pa ang oras ko. The worst na magba-vlogging ka is yung nasa company ka nagwo-work. Pag nasa company ka nagwo-work, I know the rules of the company. It's okay sa mga line leader, mga OIC, supervisor, they can hold your cell phone every time. Pero, they cannot easily pick the output or yung mga ginagawa kasi bawal din yun. Ang pinaka-worst doon yung nagba-vlogging na sa company kasi ang cellphone is iniiwan sa locker. Hindi ka pwedeng magsisipi while working. And so may allotted na time. So kung working hours is 8, so may OT pa or overtime na 4 hours or 12 hours. So darating ka sa bahay mo, gabi na, madaling araw na. So ano pang magagawa mong vlogging dyan? Ang magawa yung vlogging dyan, pupapasok ka, maglalakad ka. Then magsasakay ng bus kasi yung iba malayo ang company sa Manila, sa Laguna, like Laguna, malayo. I've tried working in Laguna also. So, mahirap kasi yung mga simple na mga workers na factory workers na bawal ang cellphone sa loob. Yun ang pinaka-worst na magba-vlogging kasi hindi hawak nila ang cellphone. So, tips sa mga nanay, huwag kayo problema kung ano i-upload nyo sa Reels na may daming gawain sa bahay at hawak nyo ang iyong oras. Kayo ang boss. So, kayo ang kumikita ng pera. Ang sarap kasi, yun, hawak nyo ang cellphone nyo araw-araw. Every time na nagagawin kayo recorded, upload. My God. So, may Reels na kayo, magkikitain kayo. Yun lamang po. Salamat. God bless and each and everyone. Patuloy sa pagbablog.